Kapag naririnig natin ang salitang lalaki, anong unang pumapasok sa isip mo? Malakas, matatag, walang iyak. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa likod ng katahimikan nila, may mga kahinaan silang pilit nilang tinatago, lalo na sa babaeng mahal nila. Sa video na ito, ating pag-uusapan ang 10 kahinaan ng mga lalaki sa pag-ibig na ayaw nilang malaman mo. Bakit? Kasi baka isipin mong mahina sila o hindi sapat. Pero tandaan mo, ang tunay na pagmamahal nagsisimula sa pag-unawa. So, eto ating aalamin. Number 1, takot sa rejection. Kahit confident silang manligaw, takot din sila sa salitang ayoko or sorry. Hindi kita type. Lalo na kung galing sila sa heartbreak noon. Doble ang takot nila ngayon. Example na lang, may isang lalaki, 1 linggo nang nagte-text sa iyo, nagchat-chat, pero laging dinidelete. Bakit? Kasi natatakot siyang hindi mo pansinin or ma-turn off ka. Nafe-feel mo na rin ba na parang mailap siya? Kahit alam mong may gusto siya sa iyo? Men are often socialized to initiate but not taught how to handle rejection healthy. Ang mga lalaki talagang hirap mag-express ng sarili emotionally. Okay? So, eto naman, ang number 2, pressure na maging provider. Sa kultura natin, ang lalaki ang haligi ng tahanan. Pero hindi lahat ng lalaki may stable job, may trabaho na maayos, malaking sahod, or may business o negosyo. Kapag hindi sila nakapag-provide ng maayos, nawawala yung self-worth nila, nawawala yung kumpiyansa sa sarili. Example na lang, may lalaki kang partner, laging nagtatampo kapag ikaw ang gumagastos. Akala mo pride lang, pero baka deep inside nahihiya na siya dahil alam nyo ang mga lalaki, mataas ang pride niyan. Parang pakiramdam nila, natatapakan mo na yung ego nila. Or syempre, ikaw na, yung nagpro-provide Kaya pagdating sa aspetong yun, talagang nakakaramdam na yan ng hiya. Sa halip ay iparamdam mo sa kanya na hindi lang pera ang basehan ng value niya sa relasyon. Okay? So, punta naman tayo sa number 3, emotional vulnerability. Maraming lalaki ang hindi sanay mag-open up. Sanhi ito ng mga linyang paulit-ulit na naririnig nila kapag sila ay growing up or lumalaki. Huwag kang iiyak. Maging matapang ka. Lumaban ka. Kailangan mong maging matatag. Yan yung mga nakagisnan nilang naririnig, lalo na sa kanilang ama, tatay, di ba? Kaya minsan, kahit bumuho na ang mundo nila, tahimik lang sila. Mas pinipili nilang maging tahimik kaysa mag-open up dahil yun na yung nakagisnan nila. So, huwag mo siyang piliting magsalita agad. Minsan, kailangan lang niya ng presence mo, ng care mo, ng pagpapakita ng suporta sa kanya para masolusyonan yung mga pinagdadaanan niya. Punta naman tayo sa number 4, takot mawala ang kontrol. Kapag feeling ng lalaki na nawawalan siya ng boses sa relasyon, nagiging defensive siya. Kahit gusto kanyang sundin, ayaw niyang magmukhang under siya. Okay? Example, kapag may desisyon kang ginawa na hindi mo siya kinukonsulta, minsan magtatampo siya. Pero ang totoo, gusto lang niyang maramdaman niya na mahalaga ang opinion niya. Okay? Kaya bago ka magdesisyon, ipaalam mo sa kanya na mahalaga rin yung mga inputs niya, lalong-lalo na kapag yung mga malalaking bagay, malalaking decisions. Okay? Punta naman tayo sa number 5, pagkukumpara sa iba. Hindi man sila umaamin, pero lalaki rin ay nagkukumpara, lalong-lalo na sa ex mo o sa mga kaibigan mo, sa ibang mga lalaking nakikita niyang kasama mo or yung hinahangaan mo. Example, nagkwento ka tungkol sa sweet na boyfriend ng kaibigan mo, tapos bigla siyang nanahimik. Na-trigger yung fear niya. Kasi pakiramdam niya, hindi siya sapat.
Hindi dahil seloso siya, kundi natatakot siyang hindi siya sapat para sa iyo dahil nararamdaman niya na meron ng comparison na nangyayari. Okay? So, punta naman tayo sa number 6, insecurities sa katawan at performance. Nako, ito na yung pagdating sa ganun or sa S. Ang lalaki ay may insecurities din. Minsan sa height, minsan sa katawan, at madalas sa kanyang kakayahan or performance sa ganun. Example, ayaw niyang tanggalin ang kanyang damit sa harap mo. Hindi dahil sa hindi siya komportable sa iyo, kundi dahil sa mismong sarili niya. Di ba? Nai-insecure siya. Baka medyo merong konting pagka-chubby or yung mga muscles niya ay natakluban ng mga baby fats, mga ganon, di ba? So, nai-insecure siya sa ganon. At ang pinaka-insecure niya ay yung performance niya. Okay? Kapag alam niya na nakikita niya na masaya ka, na ikaw ay kontento sa ginagawa niya, mataas ang effect noon sa kanyang ego. Pero kapag pakiramdam niya ay kulang, hindi sapat yung naibibigay niya, nako, dagdag insecurity ulit yan. Sobrang apektado ang kanyang pagkalalaki kapag ganon. Okay? So, kailangan ng lalaki ng mga papuri at mga suportang pang-boost sa kanyang moral. Okay? So, punta naman tayo sa number 7. Attachment na hindi maamin. Kapag mahal ka talaga ng lalaki, nagiging clingy yan. Pero dahil lalaki sila, pinipigilan nila yon. Baka kasi sabihin mong needy siya o masyadong attached. Di ba? Lalaki kasi ang clingy na rate parang mas pabor sa mga kababaihan. So, minsan, unahan mo rin siya ng sweetness. Hindi lang babae ang gustong kinikilig, kundi mga lalaki rin. Kahit tahimik yan, pero deep inside ay iba na pala ang pakiramdam. Kinikilig din yan. Okay? So, punta naman tayo sa number 8. Hindi laging may sagot. Alam nyo, ang mga lalaki, kapag may problema yan, may pinagdadaanan o hindi sumasang-ayon sa mga usapan, nananahimik lang yan. Okay? Mas pinipili niya na hindi na lang magsalita. Kasi alam niya, kapag nag-open up pa siya, baka mas lalong mapunta sa hindi maganda yung argumento. Ganun ang mga lalaki. So, kapag alam mo na nanahimik na siya, ay bigyan mo na lang siya ng space para mag-reflect. At ipakita mo rin na open ka sa mga suggestions, sa mga opinion, okay? Hindi yung sarado ka sa mga ganyang usapan. So, punta na tayo sa number 9. Takot mapalitan. Ayaw nilang aminin, pero may fear sila na baka may ibang lalaking mas kaya kang pasayahin, alagaan, mahalin, mas angat sa kanya. Kapag feeling nila na unti-unti kang lumalayo, natatakot silang mapalitan. Example na lang, nakita niyang may nag-react sa selfie mo, tinanong kanya pero parang casual lang. Pero deep inside, kabadong-kabado na yan. Sobrang nang kinakabahan yan. Okay? So, this fear sometimes turns into jealousy or overthinking. So, kapag napapansin mo na ganyan ang pakiramdam ng lalaki, sabihin mo sa kanya na huwag siyang mag-alala kasi siya ang mahal mo. Okay? Punta na tayo sa number 10. Gusto rin nilang ma-appreciate. Hindi lang babae ang gustong pinupuri, lalaki din. Okay? Example na lang. So, gusto rin nilang marinig yung mga salitang, salamat ha, ang sipag mo, pinagmamalaki kita, ang pogi mo, ang galing-galing mo. Yung mga ganyang simpleng mga pananalita, pero sobrang may bigat yan sa kanilang puso. Okay? Gustong-gusto nila na marinig ang mga salitang yan galing sa'yo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Hindi kahinaan ang pagiging totoo sa pag-ibig. Ang tunay na lalaki ay hindi lang marunong magtaguyod, kundi yung marunong ding magmahal kahit may takot, kahit may insecurity, kahit may sakit na hindi niya masabi. At bilang babae, kung matuto tayong makita ang kahinaan nila bilang daan sa mas malalim na relasyon, mas magiging matibay ang samahan ninyo. So, sana ay may natutunan kayo sa video na ito. So, next story time. Don't forget to subscribe,